Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, VP Sara hindi sumipot sa investigasyon ng NBI. Mrs. sa Agusan del Sur patay sa pananaksak ng sariling mister. Dengue cases sa bansa tumaas ayon sa Department of Health. Dating Senador Nina Rasul pumanaw sa edad na 94. Ako po si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi dumalo sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI si VP Sara Duterte ngayong araw upang ipaliwanag ang kanyang kontrobersyal na pahayag laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago matapos magpadala ng liham si Duterte sa NBI na humihiling na i-reschedule na lamang ang investigasyon dahil sa ilang anyay office matters. Kamakailan lang na nagpadala ng sabina ang NBI kay Duterte upang sagutin ang mga tanong kaugnay ng isiniwalat nito na may nakausap na umano itong tao na papaslang sa Pangulo at pamilya nito kung sakaling siya ay ipapatay. Ayon naman sa Vice Presidente, maliciously taken out of logical context lang ang kanyang pahayag. Kaugnay nito, inihayag ng NBI na magpapadala rin sila ng sabina para sa mga dumalo sa Zoom press conference ni VP Sara. Bukod pa sa banta sa buhay ng Pangulo, iimbestigahan din ng ahensya ang sinasabing death threats sa Vice Presidente. Patay ang isang misis matapos saksakin ng sarili niyang mister sa kanilang tahanan sa Barangay Buena Gracia, Talacogon, Agusan del Sur. Kinilala ang suspect na si R. James Loyola habang ang biktima naman ay kinilalang si Sweetie Morgades. Base sa investigasyon, galing inuman ng suspect nang lapitan ng kanyang asawa at hiniling na wag nang bumili ng alak. Umabot ito sa pagtatalo at nauwi sa pananaksak ng suspect sa tiyan ng biktima. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima ngunit idineklara na itong dead on arrival. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na agad ding umamin sa kanyang krimen. Nakapagtalang Department of Health o DOH ng pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa sa mga nakalipas na buwan. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, base sa monitoring ng DOH Epidemiology Department, mas mataas ng 81% ang dengue cases nitong buwan ng September, October at November kumpara sa mga parehong buwan noong nakaraang taon. Sa datos ng DOH as of November 16, mahigit 300,000 na ang bilang ng mga nagkasakit ng dengue sa buong bansa at 881 sa mga ito ang pumanaw. Mahigpit namang nagpaalala ang Health Department sa publiko na agad magpakonsulta sa ospital kung makararanas ng sintomas ng dengue. Hinimok din ito ang mga lokal na ehekutibo na ipagpatuloy ang mga pamamaraan upang maiwasan ang mga sakit na nakukuha sa lamok. Pumanaw na si dating Senator Santa Nina Rasul sa edad na 94 ayon sa Senate Public Relations and Information Bureau. Kilala si Rasul bilang kauna-unahang babaeng Muslim na naging senador sa kasaysayan ng Pilipinas. Una itong nagsilbi bilang technical assistant sa Office of the President mula 1963 hanggang 1964 bago siya nagsilbi sa mataas na kapulungan mula 1987 hanggang 1995. Kilala siya na may akda sa Republic Act No. 7192 o ang Women in Development and Nation Building Act na nagbigay daan upang makapasok ang mga babae sa Philippine Military Academy o PMA. Siya rin ang sponsor sa RA 6949 na nagdedeklara sa March 8 bilang National Women's Day. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.